Okay na sir, naka-record na yan. Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Lieutenant Colonel Anor Gumaad Balansi, tubong Parasilis Mountain Province. Ako po ay nakapagserbisyo sa 1st Scout Regiment bilang isang platoon leader, executive officer ng 16 Scout Ranger Company, 2nd Scout Ranger Battalion, 1st Scout Ranger Battalion, at 10 Scout Ranger Company. Pagkatapos naging responsible supply officer sa 1st Scout Ranger Regiment at naging supply officer sa Scout Ranger School at naging company commander ng 6 Scout Ranger Company at nakapag-serbisyo sa 1st Scout Ranger Regiment ng 20 taong pagsiserbisyo. Pagkatapos nalipat ako sa 5th Scout Ranger Battalion bilang isang executive officer. At ngayon nalipat sa 5th Infantry Division bilang CO ng Headquarters Service Company at naging XO ng Service Support Battalion. So 20 years sir, ang bago ka umalis sa serbisyo. 20 years ang naging serbisyo mo sir. Sa lahat-lahat sir. 20 years bago ako umalis sa serbisyo ay nilaan ko sa 1st Scout Ranger Regiment. Okay. Sa 20 years na service mo sir, anong gusto mo sir? Unahin ko muna ito. Anong kwento ng buhay mo sir bago tayo sa ano mo? Magbigay ka muna ng isang magandang isang nung buhay mo noon na bago ka nagsundalo sir. Magandang katanungan yan. Umpisahan ko ang kwento o talambuhay ng aking buhay bago ako naging sundalo o naging opisyal sa Armed Forces of the Philippines. Ako ay nag-umpisa bilang maralita na naging anak ng farmer o mag-uuma. Minsan ay nangarap at nag-aral ng mabuti. Nagsimula sa elementarya, natapos ng elementarya, naging sekundarya, natapos ang sekundarya at naging nag-aral sa kolehiyo bilang Bachelor of Science in Industrial Education at nakapagtapos ng kursong yan. At habang ako ay nag-aral o kumukuha ng kurso ng Bachelor of Science in Industrial Education, sinabay ko ang ROTC na yun ay SOSI bago ako pumasok sa pagtuturo ng sa loob ng 2 taon sa Department of Education bilang isang guro. At pagkatapos ng pagtuturo, ako ay sinubukan na nakapag-exam sa Philippine Army at nakapasa naman ako hanggang nakapasok bilang isang sundalo dito sa 5th Infantry Division noong 1997. At doon sa pagsusundalo, ako po ay isang membro ng Armed
isang membro ng Philippine team sa Asian Army sa Rifle Meet noong 1998 hanggang 2002. Pagkatapos nung pagiging manunudla, ay nilakad ko ang aking commissionship sa Reserve Command at tapos ako ng ang isang dahilan kung bakit ko tinuloy yung pagiging sundalo ay dahilan sa hindi ako nakapasa sa board exam ng aking kurso at ninanais kong ituloy yung aking pangarap bilang maging isang sundalo. Kaya nung kasalukuyang nagtuturo ako, sinabay ko yung pag-apply ng sundalo ng Candidate Soldier Course mula sa eskwelahang aking pinagtuturuan hanggang nakapasok ako dito sa 5th Infantry Division bilang Candidate Soldiers Course. So, nag-enlisted personnel kasi? No. Or nag-enlisted man pa ako. Na-enlist ako sa Philippine Army bago ako naging opisyal. Enlisted ako ng 5 taon bago ako naging officer ng reserve. hindi mo makalimutan. Ang isang pinaka importante o kaya pinaka significant na aking karanasan sa loob ng aking panenerbisyo sa 1st Scout Ranger Regiment ay ang aking engkwentro sa North Cotabato, particularly sa Alyusan noong 2008 na under ng 2nd Scout Ranger Battalion. Ang aming battalion commander that time ay si Colonel Major pa that time. Hindi. Lieutenant Colonel Llamas. Okay. Si Lieutenant Colonel Llamas ang aming battalion commander sa 2nd Scout Ranger Battalion, na kung saan na-off-con yung 10 Scout Ranger Company na ako yung executive officer noon. Ang aking company commander ay si Captain Gidangin. Punta ang 2nd Scout Ranger Battalion doon sa North Cotabato under ng 6th Infantry Division. Yung aming batalyon ay nakomit doon sa operation na yon dahilan sa ang sitwasyon sa North Cotabato noon ay magulo dahil doon sa kagagawan ng mga MILF, particularly sa Alyusan. Kung umpisahan ko ang kwento ng engkwentro namin doon, particularly yung 10 Scout Ranger Company, na kung saan yung 10 Scout Ranger Company ang main effort sa operation na yon. Nung nag-umpisa yung operation sa North Cotabato, ako po ay nabigyan ng pagkakataong mag-rest and recreation. At iniwanan ko o kaya umalis ako sa kumpanya at malapit na akong
lilipad noon papunta ng Luzon from North Cotabato to Luzon. Kanya lang, nung nasa airport na ako, nagkaroon ng aberya dahilan doon sa isang eroplano na nasadsad, kaya hindi pwedeng makalipad yung sasakyan sana naming eroplano. At nagkataon, tumawag si Lieutenant Colonel Llamas nung panahon na yan, at tumawag sa akin na pabalikin dahil naengkwentro yung kumpanya namin, yung 10 Scout Ranger Company sa Alyosan. So wala akong magawa kundi sundin ang aking battalion commander. Bumalik ako at nag-insert doon sa encounter site, na kung saan nung pagpasok ko, yun na yung panahon na nasalubong ko lahat yung 5 wounded ng 10 Scout Ranger Company. At nung pasok ko na yung aming mga tropa at insert na ako, nangyari dun sa loob kung bakit ako tinawag, pinabalik ni Lieutenant Colonel Llamas, dahil dun sa nagkaengkwentro yung 10 Scout Ranger Company against MILF, na kung saan may isang namatay na aming tropa at 5 wounded. Kaya yung sitwasyon noon, hindi na nila kayang i-penetrate yung mga kalaban dahil napakadami yung kalaban nila. Kaya naisip nila na kailangan yung isang opisyal na kasama nila sa paglilid sa mga tropa na nawalan na ng will to fight. Bakit, sir? Ang nangyari, sir, is namatayan ang tropa. So ngayon, sino nagdala nun, sir, nung time na yun? Kung may officer ba doon or NCOs lang ba ang nagdala nun sa encounter nila? Ang nagdala nung time na yun, nung panahon na yun, ay sina Captain Agidangin at saka si Lieutenant Estunina. Yung area ay parang kawa, na kung saan pinapasok sila ng kalaban dahil doon sa natakpan ng ulap yung area na hindi inaasahan na balubundukin pala yung nasa harapan. Biglang nawala yung ulap. Nung nasa gitna na sila, saka na sila nagtaka nung binakbakan na sila ng kalaban ng mga MILF, na kung saan na tamaan at saka namatay yung isang kasama namin at 5 wounded ng panahon na yan, na kung saan hindi na nila ma-penetrate dahil pinutakti na sila ng kalaban. Ang ginawa nila, nag-retrograde sila, tapos nag-reorganize doon sa malapit din sa encounter site, na kung saan hindi na nila ma-penetrate yun dahil napakarami na ng kalaban, kung kaya't ako yung in-insert nila. So, from ano ka noon, pinatawag ka bigla kasi ganun ang nangyari, sir. So, dumating ka doon, sir, sa area. So, nung pumasok ako ng alas 2 na ng hapon, in-insert ako agad at
inutusan ako ni Captain Gidangin na ako na yung bahalang mag plano doon sa pag-recover nung namatay na aming kasama. So ang ginawa ko, pagdating doon sa mga tropa, kinausap ko muna sila, minindset ko muna sila bago kami papasok. So pumasok kami mga gabi na yon, mga 6:30 to 7 ng gabi. Naipasok yung isang simba ng armor at yun yung maging cover namin. So ang na-organize na tropa noon ay isang section. So ginawa naming cover yung simba at yun yung sinusundan namin pagpasok doon sa location ng aming kasamang naiwan, yung namatay na aming kasama. Subalit, pag pasok namin, alam na ng kalaban dahil dun sa ugong nung simba. Kaya nakokompromise yung movement namin, kaya binakbakan kami, kaya wala kaming nagawa kundi withdraw o kaya reorganize ulit. Okay. Kaya nung wala akong choice na bilang opisyal doon, dalawa kaming opisyal, si Lieutenant Estonina at ako bilang XO, naka-decide ako na yung mga kasama kong gustong sumama sa akin para lang sumama para mag-recover doon sa kasama namin na naiwan doon sa encounter site. Bakit ganun, sir, bakit ano yung moral ng tropa? Kasi may namatay na doon, may wounded na. So, naabutan mo silang ano, sir? Ano yung sitwasyon sa mga moral nila, sir, na ganun at wala kang team na dala nun, kundi sila pa rin. Paano mo sila minotivate, sir, na ganun? Nakita nila kasi yung eagerness ko bilang leader nila, na nakita nila kung paano ako mag-motivate sa kanila, na kung saan ang mga tropa ay nagdidepende sa officer na may leadership, na kahit anong sitwasyon ay kaya niyang hawakan o i-handle yung mga tropa, na alam niyang na lolo moral na sila sa sitwasyon na yon, pero dahilan sa pinakita o kaya pinakita ko na leadership ay nagising yung will to fight nila. So, yung mission nyo nung time na yun, sir, is ano? Ang mission lang namin nun ay i-recover yung naiwan na kasama namin na nandun sa encounter site. Hindi ko pa alam kung ano yung sitwasyon doon sa encounter site. Nagdepende lang ako doon sa mga sinabi ng mga tropa, ng aming mga tropa. So ano yung kuwan, sir? Anong diskarte niyo doon? Paano niyo sinimulan yung pag-recover? Sure, pero nung time na yun, sir, sure ka na nandun pa yung katawan ng ating kasama? Hindi kami nawalan ng pag-asa, lalo-lalo na ako, hindi ako nawalan ng pag-asa na nandun pa yung kasama namin, yung naiwan na kasama namin. Tinanong ko yung mga tropa kung saan ang probable na dadaanan namin, mas advantage na dadaanan namin para lang makapunta doon sa encounter site o doon sa location ng aming namatay na tropa. At nagawa namin yung yung paraan na yon. At
ang sitwasyon noon dahil napakaliwanag ang buwan, hindi kami makapag-move dahil kahit na gabi pero yung liwanag ng buwan ay kitang-kita ang movement. Kaya nagdesisyon ako na dahil may mga ulap noon, pagka natatakpan na ng ulap yung buwan, sa kami mag-move pero gapang talaga. Bali, gaano pa kalayo yun, sir, na kailangan yung ganun yung kapag Ang layo namin sa namatay naming tropa ay mahigit kumulang na 100 metro yung layo. Kaya ang ginawa namin, pagka natatakpan ng ulap yung buwan, saka kami gagapang hanggat natawid namin yung kalsada. At ang ginawa ko, dahil one team lang kami na pumasok noon. Naiwan yung isang team dun sa location ng assembly area, dun sa location ng Simba. At one team lang kami pumasok. Ang ginawa ko nung nakatawid na kami sa kabilang kalsada, ginawa kong security yung 5 at ako mismo yung nag-lead doon sa pagre-recover nung patay na aming kasama. At si Lieutenant Estuni na rin yung sumunod sa akin. Sabi ko sa kanya, basta instruction ko sa kanya, Bok, sunod ka lang sa akin. At yun yung ginawa namin, talagang gapang. Ang ginagawa namin noon yung pagka natakpan ng konti yung buwan, saka kami gagapang. Pagka lumiwanag, freeze kami, hinto kami, hanggat ganun-ganun yung ginawa namin. Hanggat nagulat ako nung dakma ko sa harapan ko, may hawakan ako na matigas. Yun pala, yun na yun yung kasama namin na si late Private Bacani. pero wala nang putukan, sir. Walang putukan dahil walang nakadetect sa amin. Hindi na nila na-detect kung paano kami pumasok sa encounter site. So hanggang hinila nyo yun, sir. Nahila ko yun, nahila namin. Ako yung nanghila, pabalik. Then, nung napagod na ako, sabi ko kay Lieutenant Estrina, Bok, ikaw naman, napagod na ako. Yun, hanggat nakuha namin yun, naiuwi namin yun, at nai-report din namin kay Captain Gidangin. So, yung accomplishment na yun, yun yung pinaka importante, yung na-recover yung aming kasama. Bakit, sir, ano yung pakiramdam, sir, na kahit patay na yung kasama, ano yung nagtulak sa'yo ng tapang para pilitin pa rin na i-recover yung katawan kahit alam mong nasa halos halos nasa area pa yun ng kampo ng kalaban? Isang bagay na nagtulak sa akin ay yung aking pinagdaan ng training o kaya napag-aralan bilang Scout Ranger. Tunay na Scout Ranger. Na kung saan hanggat maari walang maiwanan na kasama kahit man sa anong sitwasyon. Basta lahat ay walang maiwanan na kasama. Sabi nga, no one left behind pagka ranger ang lalakad. Naging masaya sila dahil na-recover yung aming kasama. At ganun pa man, naituloy pa rin. May pursuit operation pa rin yun hanggat natapos yung combat operation na yon. Yung
operation ng brigade sa area ng North Cotabato. So, after nun, sir, awarding na. So, anong naibigay sa inyo nun, sir, na mga ban, kung okay lang? Ang natanggap ko na award noon ay yung Triple M. In-award sa area mismo, in-award ng brigade sa amin ni Lieutenant Estonina. So, yun yung naging, Ang maalala ko noon, ang award na binigay sa amin is Triple M Interim. oh. Yun yung yung binigay sa amin. So, parang ang kwento pala nun, sir, is R&R ka. Parang ganun, no? Tapos, biglang in-insert, no? Opo, yung time na yon ay binigyan ako ng R&R kasi ako na yung naka-schedule na mag-R&R. Yun na nga, nasa airport na ako nung that time, pero biglang nagka-aberya at buti nga natawagan pa ako ni Lieutenant Colonel Llamas that time, kaya wala akong magawa kundi bumalik dahil yun yung mandato natin kahit ano pa mang privilege ang binigay sa atin kung kailangan ang ating serbisyo ay gampanan pa rin natin. So, yun yung isa sa mga karanasan mo rin natin, sir, na hindi mo rin makalimutan. Okay.